Ang tanging mga patakaran ay patuloy na maglaban ang mga estudyante hanggang sa 5 na lang ang matira sa loob ng ring. Bilang tagapagsuri ng pagsusulit, inamin ni Frank na talagang gusto niya ang mga ganitong trabaho dahil binabayaran siya para basically wala nang gawin kundi manood ng mga bata na nag-aaway, kahit na medyo nakakabor na ito para sa kanya dahil bihira na siyang makakita ng mga promising na baguhan sa ngayon. Tumingin siya sa larangan at nakita niyang napalibutan na sina Anastasia at Ethel ng iba pang mga examinee, at nakilala niya ito bilang isang karaniwang pangyayari dahil, pagkatapos magsimula ang pagsusulit, madalas na tina-target ng mga tao ang mga tingin nilang mahihina. Gayunpaman, isang sandali lamang ang lumipas at bawat isa sa mga estudyanteng iyon ay napalipad ni Ethel matapos niyang gamitin ang isang pisikal na pinahusay na sipa sa kanila. Ang guro ay talagang humanga na kayang gamitin ni Ethel ang pagpapalakas ng katawan sa ganitong antas sa murang edad, ngunit sinabi niya na hindi pa tapos dahil, sa isang battle royale, kapag napatunayan mong ikaw ang mas malakas, tiyak na makakakuha ka ng atensyon ng mas maraming tao na magtutulungan upang subukang alisin ka. Tama nga, muling napalibutan sina Ethel at Anastasia, pero mukhang hindi masyadong nag-aalala si Ethel at inutusan si Anastasia na ayusin ito. Kaya't nagsimula siyang mag-cast ng level 3 wind spell, na nagpalipad sa 16 na tao na nakapaligid sa kanila palabas ng ring sa isang iglap. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa nangyari dahil walang paraan na ang isang bagong estudyante ay makakagamit ng level 3 na mahika ng ganon, pero walang mga patakaran laban sa paggamit ng mahika sa pagsusulit na ito. Nagsisimula ng magtaka si Anastasia kung baka lamabis siya sa kanyang spell, pero sinabi ni Ethel na maganda ang ginawa niya at tama siya na may talento siya sa mahika. Gayunpaman, tinanong niya kung talagang kailangan niyang sabihin ang buong incantation tuwing magbabalak siya ng spell. At lahat ng naruroon ay tumawa nang marinig nila si Ethel na sinasabi ito dahil ito ay batayang kaalaman na hindi magagamit ang mga spell ng walang wastong incantation. Ngunit sinabi ni Ethel na hindi naman mahirap laktawan ang incantation kung talagang magsisikap ka, at upang ipakita ito, nag-multicast siya ng level 4 wind spell doon mismo, na lumikha ng napakalakas na agos ng hangin na, sa oras na matapos na ito, lahat maliban kina Ethel at Anastasia ay na-knockout na sa arena. Hindi na kailangang sabihin pa na pumasa sina Ethel at Anastasia sa bahaging ito ng pagsusulit, kaya mula doon, oras na para lumipat sila sa nakasulat na bahagi. Para kay Ethel, dahil halos buong buhay niya sa nakaraan ay ginugol niya sa pag-aaral ng mahika, wala sa mga tanong na ito ang partikular na mahirap para sa kanya sagutin, ngunit nagulat siya na napakaraming tanong dahil aabutin siya ng napakatagal para sagutin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ng pagsusulit, halos natapos ni Ethel ang lahat ng mga tanong, kaya siya ay nakahinga ng maluwag, ngunit nagulat si Anastasia nang malaman na sinagot niya ang lahat ng mga tanong. Sa pagsusulit na nakasulat, dapat mo lamang sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa iyong pinakamagaling na larangan. Hindi makapaniwala si Ethel na pinagdaanan niya ang lahat ng stress na iyon nang walang dahilan, at makalipas ang kaunti, nang magrado na ang mga pagsusulit, nalaman ng dekano ng akademya na isa sa mga kandidato ay nakakuha ng score na 948, na hindi pa naririnig dahil karaniwang nasa mababang daan ang mga score sa pagsusulit. Mukhang kumbinsido ang dekano na may daya si Ethel sa kanyang pagsusulit, pero biglang pumasok si Franz at sinabi sa dekano na naaalala niyang nakita si Ethel sa praktikal na pagsusulit, at nagawa ng bata na sabay-sabay na mag-cast ng 4 na level 4 na spells, kaya malamang na nakuha rin niya ang score na iyon sa pagsusulat ng patas. Nagulat ang dekano nang malaman na talagang nagawa ni Ethel ang ganoong bagay dahil karamihan sa mga estudyante dito ay hindi pa nakakabato ng level 4 na mga spell hanggang matapos sila sa pag-aaral, at kahit ang mga propesor dito ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Kaya't nagsisimula ng magtaka ang dekano kung si Ethel na ba ang muling pagdating ng maalamat na Thunder Mage na kapangalan niya. Mamaya, ang mga resulta ng entrance exam ay ipinaskil sa labas, at nagtipon-tipon ang lahat upang hanapin ang kanilang pangalan sa listahan. Agad na nakita ni Anastasia ang kanyang pangalan, at tuwang-tuwa siyang sabihin kay Ethel na nakapasok siya sa espesyal na klase, pero sobrang saya niya kaya niyakap niya si Ethel ng biglaan, na nakakahiya dahil nasa publiko sila. Pagkatapos magpakalma, bumalik si Ethel sa paghahanap ng kanyang pangalan sa listahan, ngunit sa kanyang labis na pagkabigla, nalaman niyang wala talaga ang kanyang pangalan doon.
Hindi makapaniwala si Anastasia dito dahil walang dahilan na bumagsak si Ethel dahil siya ay pumasa sa pagsusulit, at ganoon din si Ethel na nalilito dahil alam niyang nagawa niya ng maayos, pero nagsisimula siyang magtaka kung baka nagkaroon sila ng pagsusuri sa kanyang kakayahan sa mahika at nalaman na wala siyang talento sa mahika. Agad na nagpasya si Anastasia na pumunta sa opisina ng dekano upang magreklamo dahil talagang hindi ito patas, ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang isang gintong plaka sa tabi ng pangunahing listahan at dito. Ang pangalan ni Ethel ay nakalista bilang Elite Special Student, kaya lumalabas na talagang nakapasok siya pagkatapos ng lahat. Masaya si Ethel na hindi siya bumagsak sa pagsusulit, pero hindi niya maiwasang mag-alala ng kaunti dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng Elite Special Student. Pagkatapos mag-research ng kaunti, natuklasan ni Anastasia na ang Elite Special Student ay tumatanggap ng maraming benepisyo tulad ng libreng matrikula, libreng tirahan at pagkain, at buwan ng allowance para sa mga gastusin, ngunit nang mabasa ni Ethel ang mga detalye, natuklasan niya na kapalit ng lahat ng mga benepisyong ito, kailangan niyang lumahok sa iba't ibang mga kaganapan at aktibidad para sa paaralan. Mukhang maganda, pero magiging mascot siya ng paaralan, at iyon ang kabaligtaran ng buhay paaralan na inaasahan niya dahil gusto lang niyang tahimik na mag-aral ng mahika upang malaman kung paano malampasan ang kanyang bottleneck. Gayunpaman, nararamdaman niya na, dahil siya ay napili na bilang kinatawan ng elite special na estudyante, wala na siyang masyadong pagpipilian. Noong mga sandaling iyon, habang naglalakad sila ni Anastasia sa mga pasilyo, biglang napansin ni Ethel ang isang pamilyar na mukha na kausap ang ilang mga propesor, at hindi na siya nagkamali dahil sigurado siyang ang babaeng iyon ay si Merlin. Agad siyang nagtago dahil, bagaman masaya siyang makita muli si Merlin, masyadong maraming atensyon ang mapapansin sa kanya kung makilala siya ni Merlin at tawagin siyang guro sa gulat, at dahil sa dami ng oras na ginugol niya kasama si Merlin sa kanyang nakaraang buhay, sigurado siyang madali lang nitong malalaman kung sino talaga siya. Kaya nagpasya siyang lumayo ng tahimik sa ngayon at ipapakita ang kanyang sarili kay Merlin mamaya kapag wala nang masyadong tao sa paligid. Kinuha ni Ethel si Anastasia at nagsimulang lumakad palayo, ngunit kahit hindi niya makita si Ethel, ramdam ni Merlin ang pamilyar na presensya nito at agad na lumingon upang tingnan kung nandoon siya. Noong mga panahong iyon, nakaliko na si Ethel, kaya't natawa siya sa sarili niya sa pag-iisip na ang isang taong namatay 400 taon na ang nakalipas ay biglang magpapakita mula sa wala. Ngunit nang makita niya si Ethel sa kabilang dako ng pasilyo, napansin niya na may ilang pagkakatulad sa pagitan niya at ng Ethel na kilala niya, kaya tumakbo siya at humarap sa kanya dahil gusto niyang makipag-usap. Una sa lahat, tinanong niya si Ethel kung may kaugnayan siya sa maalamat na Lightning Mage, at gustong sabihin ni Ethel ang totoo sa kanya ngayon, pero sobrang dami pa ng tao sa paligid, kaya nag-imbento siya ng dahilan at tumakbo kasama si Anastasia para iwasan ang tanong. Maya-maya, sina Ethel at Anastasia ay nasa parke kumakain ng tanghalian, at nang tinanong ni Ethel si Anna kung ano ang tingin niya kay Merlin, nagulat siya nang malaman na hindi talaga nakilala ni Anna si Merlin. Sa katotohanan, kahit na sinabi ni Anna na kamag-anak siya ni Merlin, medyo nagmamalabis siya dahil mayroon lamang silang mga karaniwang ninuno mula sa 10 henerasyon na ang nakalipas, na halos hindi na maituturing na magkamag-anak. Iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga kamukha ni Anna si Merlin, pero nagtataka pa rin si Ethel kung ano ang ginagawa ni Merlin dito dahil akala niya ay siya ang punong guro ng isang ganap na ibang paaralan ng mahika. Lumabas na nandito si Merlin dahil inanyayahan siyang dumalo bilang espesyal na panauhin upang salubungin ang mga bagong estudyante sa akademyang ito. Masaya si Ethel na hindi pala guro si Merlin dito dahil hindi niya alam kung paano niya siya maiiwasan kung ganoon nga, pero iniisip niya na marahil ay dapat niyang sabihin kay Merlin ang tungkol sa buong sitwasyon ng muling pagsilang bago pa ito lumala. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon ay tinawag siya sa entablado upang magbigay ng talumpati dahil siya ang kinatawan ng mga piling espesyal na estudyante, at bilang resulta ay nalaman ni Merlin ang buong pangalan ni Ethel. Kaya ngayon, mas lalo pa siyang naging mapaghinala sa kanya kaysa dati. Mamaya, si Ethel ay nakaupo sa isang mesa habang nagla-lunch, at maraming mga babae mula sa kanyang klase ang nagkakagulo sa paligid niya dahil lahat sila ay iniisip na cool na siya ay isang elite special student, ngunit bigla na lang lumapit si Merlin sa mesa ni Ethel at ibinagsak ang isang tumpok ng mga papel dahil nahahalata na siya.
Ang ibang mga babae ay natatakot kay Merlin at umalis, kaya umupo si Merlin sa tapat ni Ethel at tinanong siya kung pamilyar siya sa konsepto ng reinkarnasyon. Nagulat si Ethel na kayang malaman ni Merlin iyon ng napakabilis, pero naaalala niya na palaging matalino si Merlin, kaya hindi ito ganoon ka nakakagulat. Sinubukan niyang gawing biro ito pero seryoso si Merlin dahil tiningnan niya ang mga papel ng pagsusulit ni Ethel, at bukod sa napakataas na marka nito, napagtanto niya na bawat sagot na ibinigay ni Ethel ay gumagamit ng teorya ng mahika mula 400 taon na ang nakalipas sa halip na modernong teorya ng mahika. Napagtanto ni Ethel na nagkamali siya dahil hindi niya isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng panahon ng sagutin ang kanyang pagsusulit, ngunit biglang humingi ng tawad si Merlin dahil sa kanyang pag-init ng ulo at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang magpaliwanag. Nainas lang siya nang lumabas ang alaala ng kanyang dating guro, pero ngayon ay napagtanto niya na ang pag-angkin na si Ethel ang muling pagkakatawang tao ng kanyang guro ay medyo labis na. Gayunpaman, kumbinsido pa rin siya na si Ethel ay may espesyal na koneksyon sa kanyang guro, kung hindi, hindi siya tumakas noon. Gusto talagang sabihin ni Ethel kay Merlin na siya talaga ang muling pagkakatawang tao ng kanyang guro, pero sobrang dami ng mga tao na nanonood ngayon, kaya sa halip, nag-isip siya ng mas ligtas na opsyon at bumulong sa tainga ni Merlin, sinasabing siya ay isang matagal nang nawalang inapo ng emperador ng kidlat. Hindi makapaniwala si Merlin dahil wala namang nagbigay alam sa kanya tungkol sa ganoon, pero sinabi ni Ethel na sinadyang itinago ng Lightning Emperor ito at tinuruan ang kanyang labas na anak ng lahat ng lihim ng mahika na natutunan niya noon, at sa paglipas ng mga taon, ang mga lihim na iyon ay naipasa sa kanyang pamilya hanggang umabot kay Ethel. Mahihirapan pa ring maniwala si Merlin dito, kaya para kumbonsihin siya. Binanggit ni Ethel ang katotohanan na namatay ang emperador ng kidlat sa kawalang pag-asa matapos malaman na wala siyang kakayahang mahika. Ngunit pinatahimik siya ni Merlin dahil ginawa niya ang lahat para itago iyon bilang lihim dahil kung malaman ng mga tao, masisira ang reputasyon ng emperador ng kidlat. Sinabi niya kay Ethel na huwag niyang hayaang malaman ng iba iyon, pero ang katotohanan na alam niya ito ay sapat na patunay para sa kanya na maniwala na siya talaga ay isang nakatagong inapo ng emperador ng kidlat. Medyo nasaktan siya sa ideya na hindi sinabi ng kanyang guro ang tungkol sa isang napakahalagang bagay, pero tinanggap niya ito at sinabi kay Ethel na gusto niyang makita kung ano ang kaya niya, kaya hinamon niya ito na harapin siya sa mga mock duels ngayon dahil nag-practice din siya ng lahat ng itinuro ng kanyang guro, at iniisip niyang magiging karapat-dapat na kalaban si Ethel. Ayaw ni Ethel sa tunog yun dahil kung makikipaglaban siya sa isang sikat na tao tulad ni Merlin, tiyak na makakakuha ito ng maraming atensyon sa kanya, at ang atensyon ang huling bagay na gusto niya sa ngayon. Alam niyang maaari niyang tanggihan ang kanyang kahilingan, ngunit may bahagi sa kanya na nais ding makita kung ano ang mga nagawa ng kanyang estudyante sa nakalipas na 400 taon, kaya pumayag siyang harapin si Merlin sa mga huwad na laban.